Good day kabalen, maya payabak kaya katamuan. Tayo ngayon ay papasyal sa Candaba, Pampanga para naman makita natin ang mga kaganapan sa lugar doon. Particularly yung mga major road papasok at palabas ng naturang bayan. Lalong-lalo na ang Candaba to San Miguel Road na talaga namang mapapalaban ang mga motoristang dumadaan doon sapagkat may kahirapan sa gitnang bahagi ng kahabaan ng kalsadang iyon. So, what are you waiting for? Let's get it on! So, bali nakarating na tayo dito sa may intersection papuntang NLEX, SM at Robinson. Bali didiretso lang tayo hanggang makarating tayo ng Mexico. And then dun sa may rotonda, dun tayo dadaan pa Santa Ana papunta ng Candaba. So enjoy lang sa view mga ka-riders. Nandito na ngayon tayo sa may Mexico at kakanan tayo rito at mapapansin mo yung bagong tulay dito. Ito yung ginawa nila. So binuksan yan last year. At nagpabilis sa dali ng trapiko dito sa may downtown Mexico. At narating na natin yung sinasabi kong rotonda kanina. Bali kung kakanan ka dito, pupunta ka ng San Simon, then kung diretso San Luis, pakaliwa naman Santa Ana to Arayat. So dun tayo sa may Santa Ana Arayat. Bali dun yung daan natin papuntang Candaba. Years later. So nandito na ngayon tayo sa may Santa Ana Candaba Road. Wow! Dito yan sa may harapan ng Heavenly Palace Cemetery. Nagawa na yung daan dito. Ito yung update ngayon dito. Dahil dati nung last time na pumunta kami rito, hindi ka makakadaan dito ng maayos dahil bako-bako. Dahil bako-bako at maraming sira-sira yung daan dati dito. Ngayon maganda na yung daan. Ginawa na. So simula doon, makikita mo doon hanggang doon sa may boundary ng Candaba. So maayos na. Maganda na yung daan. Hindi na kagaya ng dati. So update natin kayo kung hanggang saan yung ginawa nilang daan. So nakarating na nga tayo dito sa may boundary ng Candaba at saka Santa Ana. Dito yan, ayun yung pinaka Candaba Municipal Police Station. At ito naman yung land bank dito sa may Candaba. So tingnan natin kung ano na yung itsura ng Candaba ngayon. Bibisita din tayo dun sa may pinaka church, yung Parish Church ng Candaba. So magkita-kita tayo dun. Ito yung Candaba Bridge. Nakikita nyo rito yung malawak na river. Ewan ko kung ito na yata yung Pampanga River. Ito. Bali itong bridge na ito bagong renovate din. Hindi ko lang alam kung kailan nagsimula. Yung nakikita nyo daan doon, yung may tricycle doon,
Bali, isa siyang dike. Papunta yun ng San Luis, Pampanga. Ngayon, kung didiretso mo pa yung dike, magkocross doon sa may intersection, didiretso naman ng Arayat, Pampanga. So, magkakadugtong yung tatlong bayan na ito ng Pampanga, yung San Luis, and then yung Candaba, tapos diretso ka pa dun sa dike, mararating mo na yung Arayat, Pampanga. At dito nakikita mo yung napakalawak na ilog. Hindi siya ganong malinaw siguro dahil tagulan, kaya medyo ano siya. At ito naman yung pangalawang bridge bago ka makarating dun sa pinaka downtown ng Candaba. So yung river na ito magkadugtong lang nung isang bridge, bali liliko siyang ganon. Liliko siyang ganon, magkikita sila dun sa may bridge na nauna. Bali ito pa rin yung Pampanga River. So makikita nyo yung may bridge na dati doon, yun yung luma. Matagal na yun pero hindi na nila tinanggal. Ito. Dito medyo malinis ng konti yung ilog dito kumpara doon sa Bandaron. Nakikita mo umagos yung mga water lily. So diretso lang tayo hanggang makarating tayo dun sa bayan. Marian Park. Nag-visit muna tayo dito sa loob ng simbahan habang iniintay yung pagdating na pare at pag-start ng misa para masilayan din ang ganda ng loob ng simbahan na ito. The San Andres Apostol Parish Church, commonly referred to as Candaba Church, is a 17th century Baroque church located at Barangay Pescadores, Candaba, Pampanga, Philippines. The parish church, dedicated to Saint Andrew the Apostle, is under the Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. The convent also became the refuge of philosophy students from the San Agustin Monastery in Manila during the British occupation of 1762. It is believed that by 1591, Candaba already had a parochial structures built of light materials. Records do not tell of any significant damage to the stone church, leading to the conclusion that much of the structure has survived until the present times.
So dito sa may side ng simbahan, makikita mo rito na ginagawa rin yung daan. Ayun o. Bali road under construction. So, makikita mo rin yung isang bahay dito na lumang bahay pero maganda siya. Ito yung Candaba Municipal Hall. Bali, ito yung pinaka-plaza nila. Nandito rin yung Anastasio L. Gallardo Trade Center. At sa likuran nito, yun na nga yung simbahan. Yung Paris Church ng Candaba. Makikita mo rin na may pure gold din dito. Mapapansin mo na pag nandito ka na sa Candaba, yung mga gusali sa mga barangay hall, mula dito sa may Candaba Municipal Hall ay kulay red at saka kulay white. Parang team nila dito, color team nila. Red at saka white. Candaba, officially the municipality of Candaba, is a first-class municipality in the province of Pampanga, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 119,497 people. Candaba is politically subdivided into 33 barangays. Candaba is also divided to 3 regions. The Tagalog region comprising the southern part of Candaba, which was a boundary between it and Baliwag and San Ildefonso. Next is the Poblacion region to the west, which boundaries with Santa Ana, and the next is the Kapampangan region to the east with boundaries San Miguel. A few moments later. So, bali ito yung Candaba to San Miguel Road. Itong daan na to. At kung makikita mo yung malawak na swamp doon, yun yung nagsisilbing tahanan ng mga bird. Para siyang bird sanctuary. So, isa rin sa mga attraction dito sa Candaba. Yung mga inaabangan nilang mga ibon doon, parang mga tagak yata yun. Kasi hindi natin sila makikita ngayon dahil baka umalis na sila. Pero pag hapon, marami sila nakatambay doon sa may nakikita nyong swamp doon. Yun yung Candaba Swamp. So ito, pag diniretso mo ito, lalabas ka na ng San Miguel, Bulacan. At titignan din natin yung daan doon kung na-repair na. Yung dating bako-bako doon na nag-crack yung daan. Dahil parang may nagkaroon ng soil erosion. Tapos may isang parte, may ilang parte doon na biglang bumaba.
at nag-cause ng pagkasira ng daan. Bali nag-crack siya at bumaba, bali uneven. So titignan natin yung update doon kung ginawa na ba. So ito yung update ngayon dito. So ito bali yung portion ng daan na sinasabi ko kanina na nagbitak-bitak yung bumaba dahil nga malambot yung lupa sa ilalim. At makikita rin natin dito na may bagong mga harang dun sa may side. Both side may parang mga barrier. Siguro ito yung gagawin nilang pang cover bago nila sementuin yung side na to. So yun muna yung ginawa nila. And then proceed tayo dun naman sa banda ron. Tingnan natin kung may nagawa na. At ito na nga, ito yung mga crack dito, makikita ninyo. Ito yung tinutukoy kong daan kanina. Hindi pa rin nagagawa, pero parang nag-start na silang gumawa dahil dito may mga harang na eh. Parang ginawa na itong parting ito. So ito, isa sa mga nagpapahirap sa mga bumibiyahe dito, especially yung mga taga-Candaba papunta ng Bulacan, sa San Miguel, Bulacan, at saka yung San Miguel papunta ng Candaba. Ito yung pinaka-access road na kanilang dinadaanan. So importante talaga yung daan na ito. Ayun o. So bali, tingnan natin kung hanggang saan na yung nagawa. So kung makikita nyo, hanggang doon pa lang yung nagagawa nila. At dito makikita mo yung parte na sira. So mag-start doon yung sira. Doon, kung nakikita nyo yung hukay doon. Hanggang doon. Doon sa mga nakikita yung barrier na kulay orange doon. Pero yung nagagawa nila hanggang doon sa may signboard kung nakikita nyo. So ito yung update dito sa may Candaba, San Miguel Road ngayon. Meron pala sira na. Baka pa yung sira na. Ano gawa na yun? So bali ito yung pinaka-grabe sa lahat.
Ito yung pinakamalalim. At makikita nyo rito, itong daan na konti rito ay nagawa na. Bali ito, bagong gawa na. Parang sira na naman. So ito, talagang dito mahihirapan yung mga motorist na dadaan dito. Dahil ito nga, yung may pinakamalalim na uka-uka at mga crack-crack. So hanggang doon, makikita nyo. Then pagkatapos nito, bali malapit na tayo sa may San Miguel boundary ng Bulacan. So ito yung latest update. Ito yung pinakagrabe. At ito nga, yung ginawang konti. So bali nakarating na nga tayo dito sa daan yung kung saan tutumbukin natin yung dike. Bali nakikita yung mga building dito. Ito yung mga local government offices ng Candaba. At ang sumasakop dito yung Barangay Mandasig. At nandito na nga tayo sa Arnedo Dike. At ito na yung ating lalakbayin ngayon. Bali, lalabas ito ng San Luis, Pampanga. So, didiretsuhin natin hanggang dun sa may boundary para makita ninyo yung update dito dahil maraming kailangan i-repair din dito sa dike na ito. Aspaltado siya at may mga portion na uneven siya, yung parang bumaba yung kabilang side. So dati siguro baka dumadaan yung mga truck dito kaya nagkasira-sira yung ibang portion ng dike na to. So i-update ko kayo para makita nyo kung ano na yung itsura ng daan na ito patungo sa San Luis, Pampanga. At nandito na nga tayo sa bahagi ito ng dike na sira na sinasabi ko kanina. Bali ito, nagmix na yung lupa at saka yung asfalto. At ito yung sinasabi ko kanina, hindi pantay. Parang nahukay, lumubog yung sa gitna. So isa pa lang yan sa mga dapat i-repair dito sa daang ito. At sa bahagi namang ito ay parang may nahukay doon sa kalahating bahagi ng daan. Pero maiksi lang naman siya, pero mukhang malalim at putik na yung nakikita mo doon.
At dito ko natatapusin ang video ito tungkol sa ating paglalakbay dito sa Candaba, Pampanga. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood, and please do like, share, and subscribe. Mayroon din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. So ride safe always, Kabalen, and Proylandas is signing out.